Buhay pa rin mga tropa. Yung hipo natin kahit na napabayaan natin halos 3 buwan na ito na pinababayaan na lang. Ewan ko kung saan sila kumukuha ng pagkain pero nakasurvive sila. Yung mga lalaki pa lang ang nakita ko kaya bigla kong naisip na mag-vlog habang hinihintay itong napakalakas daw na bagyo pero ambon lang siya hanggang sa ngayon. Buti na lang ganun sa Metro Manila pero hindi natin alam dun sa bandang Kabikulan at sa Central Luzon na tinumbok nitong bagyo na ito. Welcome back mga Lodi at mga tropa dito sa ating channel. Pagkatapos ng napakahabang panahon ngayon lang ulit tayo makakagawa ng video para sa inyo. Ang content natin ngayon hindi muna kalapatit kundi tungkol dito sa mga crayfish. Hindi yan yung tuta namin at yung chihuahua namin na 1 taon mahigit na ang kukulit nila. Ihi ng ihi, dumi ng dumi, linis tuloy tayo ng linis. No, 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 no. Medyo relax kasi tayo ngayon mga lods habang hinihintay natin yung bagyo na super typhoon daw na dadaan dito. Pero buti na lang medyo lumihis siya. Tingnan na lang natin hanggang mamayang hapon. Umaga ito kanina mga alas 9 nung kinuha ko itong video na to. Nagulat ako. Buhay pa rin pala yung mga hipo natin. Napabayaan ko na talaga sila mga lods dahil sa sobrang busy tayo sa hanap buhay natin. Pero ngayon na lang tayo ulit nagkaroon ng pagkakataon na nabisita sila. Siguro ang mga nakakain nila dyan, yung mga dahon na lang na nahuhulog. Grabe, nagulat ako. Lumabas siya. Ang laki. Parang siya na lang ang nakikita ko dito. Hindi sila nakikita ng mga chicks na hipon dito. Ang laki niya. Yung mga galamay niya. Naku. Hanggang, yan siya. Gutom na siguro to. Mukhang siya na lang ang hipon dito. Nabuhay siya kahit pinababayaan na lang. Makain siya ng dahon. Gutom na gutom. Yung mga 3 months na itong ganito, walang oxygen, wala lahat. Buhay pa rin. Yun siya. Bila niya yung dahon, ang lakas niya. Meron pa, ito pang isa. Usa higante din. Dalawa, buhay pa. Ayun, kita, ayun ito yung isa, hinila niya. Puro mga barako itong buhay. Wala yung mga babae. Panahon na siguro para hanapin ko sila. Walang oxygen, walang pump, walang aerator. As is lang, lumot kinakain ng mga to, kawawa naman. Tingnan natin. Ayun siya. Wala na ng mga babae. Ito, baka kinain na nila yung mga babae. Puro lalaki na yung hipon na narito. Walang bading. Wala. Ayun, lalaki din Napaka-resilient nitong mga crayfish na to. Akala ko saglit lang sila mawawala na, mamamatay na nung nasira yung pump ko. Wala kasi ako di na ako nakabili. Pinabayaan ko na silang ganyan. Buhay pa rin sila. Kaya hindi pala maselan talaga itong mga hipon na to. So ang lalaki na, pwede na siguro lutuin to kung marami lang to. Kaya lang 4 na piraso lang kasi ito. 2 pares. Kung naaalala ninyo nung nakaraan, trial lang ito. Titingnan ko kung makakabuhay tayo. Ilang buwan na, Mayo yan. Halos 6 na buwan na pala siya mga lods. Sana mangitlog ulit tulad ng dati pero sa pantaha lang naman ito. Pag nabubuntis siguro yung mga babae dahil sa wala silang pagkain, kinakain na lang nila yung mga itlog nila dahil hindi na talaga namin ito naasikaso. Pero mula ngayon, ang gagawin ko dito, ilalagyan ko na ng lalagyan ito ng mga dahon. Lalo na yung mulberry. Dahon ng mulberry, paborito nila yun. Ganito kayang kalaki pump ikabit natin dyan. Ayan mga D3 at D4. Joke lang yun mga lods. Kakagawa lang kasi nung mga yan. Kaya pinapakita ko sa hanap buhay natin yan. Sunday, November 24, habang ihintay yung bagyo. Nagulat ako dito dahil after mga 9 years, nagbunga na siya. Itong bonsai na sampalok namin, yung maasim siya. Meron kasing sampalok dito na matamis. Ito matamis yung bunga niya. Kaya sa ngayon wala siyang bunga. Meron isa. Marami to kung magbunga, kaya lang pag napabayaan mo ng dilig,
Hindi siya, tuyo lupa. Hindi na siguro nagdidilig yung misis ko dito. Ito yung buko namin. Ganun din to hanggang ngayon, di pa namumunga. Ayun siya. Pero ito, lupit nito, hitik sa bunga. Nakakuhaan na siguro ito nung nakaraan. Pagka magtitinola ka, kailangan mo nito. Ano lang naman ito, yung tumubo lang mula sa pit namin, yung compost pit. Itong mangga na to, nagbubunga din to, pero nung matamis, napakatamis ng bunga ng mangga na yan. Kaya lang, noong nilipat namin sa malaking parang nagtampo siya, hindi na namunga. Hopefully, itong ito namang mulberry. Laging nagbubunga to. Kaya lang, inuunahan tayo ng mga paniki. Kinukuha niya yung aso namin, gustong gusto yung bunga yan. Una green, nagiging red, tas pagka dark color na siya, masarap-sarap na yun, mas matamis. Habang hinihintay natin yung bagyo. Itong kalamansi, all year round, bunga ng bunga to. Ayan. Ayan yung bunga. Non-stop ang bunga nitong kalamansi na to. Ito pa isang buko na to. Almost 9 years na din yan, pero hindi pa nagbubunga. Ito naman, makopa. Nagbubunga din to pag naalagaan mo siya ng dilig. Kaya lang ngayon hindi siya nagbubunga kasi hindi naalagaan ng dilig. Ayan yung loft ko. Wala nang ibon, sayang. Hinihintay ko yung dating ng bagyo, natuklap na tong namin dito. Ayan. Iba na ang simoy ng hangin dito. Alam mo may bagyo na talaga, malakas na. Yung ng kapitbahay pagka Indian mango, masabing Indian mango na. Kapanahon ng Indian mango, sawa tayo sa Indian mango. Kaibigan ko yung may-ari niyan. Hindi niya, may loft din ng ibon yan. Yan, ayun. May mga kalapati dyan. Nung nagtayo siya dyan, wala nang laman yun sa akin. Hindi ko na naasikaso. Intay lang tayo. Marami pala tayo dito mga bonsai na Yan. Bougainvillea, tricolor, iba-iba kulay ng bunga yan. Mag-uuwi nga ako ng ibang bonsai dito. Talagay ko sa opisina. Dito na muna natin tatapusin ang video na ito at ingat kayo mga Lodi dahil sa lalo na yung mga nandyan sa parteng Northern Luzon, malakas ang bagyo. Balik ulit tayo bukas sa trabaho. Ito nga pala yung hanap buhay namin. Inaayos namin yung mga daanan ng tubig sa ilog. Hindi birong hanap buhay ito mga Luz dahil delikado na at napakabango pa nung ilog. Tingnan niyo, itim na itim. Kaya shout out sa mga katrabaho ko pala na napakatyaga nila na binabanatan yan yung katulad niyan nung ginagawa niyan. Hanggang sa muli. Bye!